Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Romeo Magalanga, Romar Garcitos, Nocos, at Romeo Jr. Dumagaw, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4211. Natural, napakawalang hiya ni Sonny hanggang sa puntong wala na siyang pakialam sa kanyang respeto sa sarili na ipaliwanag at ibaluktot ang buong sitwasyon sa kanyang pabor. Umaasang ilalabas ni Chloe si Harvey para sa kanya. Hindi totoo yan, Vice President, mabilis na sabi ni Mandy. Gayunpaman, malinaw na sinusuportahan ni Chloe si Sonny. Wala siyang balak makinig sa paliwanag ni Mandy. Natamaan mo ang aming mga tao sa aming sariling lupain. Malamig niyang sambit. Gaano ka katapang? Mabablacklist ka na dito simula ngayon. Halika, alisin mo ang mga taong ito dito. Ang kanyang tono ay napuno ng isang matuwid at walang takot na aura. Matapos marinig ang mga salita ni Chloe, agad na nawala ng kulay ang mukha ni Mandy. Hindi niya akalain na lalala ang mga pangyayaring ito. Ang ika-9 na sangay ay nasa malalim na problema. Gayunpaman, ang kanilang kapalaran ay itinakda na sa bato dahil dito. Di pa ako nakapunta na mamamahala sa ika-9 na sangay ng ganoon katagal na naisip niya, na miserable. Paano ko maiisip na maging taong namamahala sa pamilya Jean gayong halos malugi na ako? Anong biro? Hehehe, ito ang makukuha mo sa paglaban mo sa akin. Tumawa si Sonny. Naiintindihan mo na ba? Pinunasan ni Sonny ang dugo sa kanyang bibig bago siya tumingin ng mayabang kay Harvey. Sa tingin mo ay kahanga-hanga ka, hindi ba? Halika, kung gayon, magpakita ka ngayon, bastard ka. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo ngayon. Sampal, sa labis na kawalang paniwala ni Sonny, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey sa kanyang hiniling. Isang hakbang pasulong ang huli bago siya muling sinampal sa mukha. Hindi inaasahan ni Sonny na muling matamaan. Napa-atras siya ng ilang hakbang bago nabangga si Chloe. How dare you? Sigaw niya. Ikaw ay ganap na walang kinikilalang batas. Ang ekspresyon ni Chloe ay naging kasing lamig ng yelo. Tawagan ang mga pulis ngayon din. Makipag-ugnayan sa Bankers Association para i-blacklist si Mandy Zimmer. Malamig na pinandilatan ni Harvey sina Chloe at Sonny. Kayong dalawa ay nasa blacklist ko din. Mula ngayon, wala ka ng karapatan na mapunta sa Golden Sands Bank. Ang tono ni Harvey ay kalmado ngunit matatag, na parabang ang kanyang mga salita ay naitakda na sa bato. Si Sonny, gayunpaman, ay hindi naniwala sa isang salita na sinabi ni Harvey, at galit na tumingin sa huli. Blacklisted, sayo, sinasabi mo bang natanggal na ako? Hey, sino ka sa tingin mo? Nababaliw ka na ba? Anong karapatan mo para magsabi ng ganyan? Blacklist mo ako, messaging app mo ba ang sinasabi mo? Ilang magagandang trabahador ang nag-cross arm na nakatingin kay Harvey na may disgusto sa mga mata matapos marinig ang mga salitang iyon. Medyo marami na silang nakitang show-off sa buhay nila, pero first time nilang makakita ng katulad ni Harvey. What an eyesore! Malamig na tawa ni Sonny. First time kong marinig ang isang tao na magsalita ng ganito kalaki pagkatapos magtrabaho dito ng napakatagal. Gago ka ba? Hinamak ni Chloe si Harvey bago ng panunuya, so sinasabi mo na tatanggalin mo kami. Tama, you're fired as of right now. Kalmado ang mukha ni Harvey na parabang nagsasabi siya ng totoo. Tinitigan siya ng mga tao sa paligid na parabang isa siyang clown. Siya ay isang pinananatiling tao. Ngunit narito siya, hinahamon kapwa ang deputy manager at ang vice-presidente. Gusto niya silang tanggalin. Anong klaseng sakit na biro ito? Baliw ba siya? Bakit ba siya magsasabi ng ganyan sa kalagitnaan ng araw? Anong tanga? Ayos lang. Since you're such a show-off, then just fire me already. Nag-cross arm si Chloe sa kanyang magandang mukha, at walang pinapakita kundi lubos na paghamak. Halika na, gawin mo na, hamon niya, at malamig na tumitig kay Harvey. Bam! Sa sandaling ito, sinipa ang pinto ng pangunahing bulwagan. Isang dosenang tao na nakasuot ng mag-agarang damit ang nagpakita kaagad pagkatapos.
Ang taong nasa pinakaharap ay isang mukhang mayaman na nakasuot ng malinis na leather suit. Siya ay walang iba kundi si Saul Robbins, ang presidente ng Golden Sands Bank at prinsipe ng pamilya Robbins. Mabilis na tumalikod si Chloe at ang iba pa at nagmamadaling pumunta kay Saul. Young Master Robbins, bakit ka pumunta dito? Sina Chloe at Sonny ay may pinakamatingkad na ngiti, at malapit na silang lumuhod at yamakap sa mga binti ni Saul. Si Saul, na kadalasan ay medyo kaakit-akit, ay parang hindi niya nakita ang mga ito. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa kay Harvey. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay ni Harvey bago kinilig ng napakalakas. I'm really sorry sa lahat ng ito, Sir York. Patawarin mo ako. Agad namang natahimik ang mga tao. Laking gulat ng lahat nang makita ang nangyari sa harapan nila. Wala ni isang tunog ang maririnig. Ang hindi mabilang na mga mata ay napuno ng lubos na gulat at hindi makapaniwala habang nakatingin kay Harvey. Napatakip ng bibig ang magagandang customer, dilat ang mga mata sa gulat. Si Chloe ay nakatayong nakaugat sa lugar, at hindi man lang niya maiangat ang isang daliri matapos makita ang nangyari. Natigilan din si Sonny. Anong nangyayari dito? Hindi nila akalain na kilala talaga ni Harvey si Saul. Buti sana kung iyon lang ang kaso. Gayunpaman, napakagalang din ni Saul kay Harvey. Tila ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang isang live-in son-in-law ay talagang mas mataas kaysa kay Saul. Did we go against someone we shouldn't have? Binawi ni Harvey ang kamay niya. Hello, Mr. Robbins. I'm having quite the hard time right now. May nagdudulot ba sa iyo ng problema? May naramdaman si Saul matapos marinig ang walang pakialam na tono ni Harvey. Pagkatapos, malamig niyang nilingon ang paligid, halata ang hangarin niyang pumatay. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay nasumpungan niya ang kanyang sarili sa isang putol ng pag-asa. Hindi siya magdadalawang isip na sampalan ang sinumang sumasalungat kay Harvey. Nang inag sina Chloe at Sonny noon, at mabilis na napabulalas, wala. Wala lang ito, Young Master Robbins. Ngayon na ba, kalmadong ekspresyon ang ipinakita ni Harvey. Iniinsulto ng lalaking ito ang babae ko at pinagbantaan na ipagbibili siya bilang isang patutot. Pagkatapos noon, agad siyang iba-blacklist ng babaeng ito nang hindi man lang nalaman kung sino ang mali sa una. Mabilis na ipinaliwanag ni Harvey ang buong sitwasyon. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Saul ang kabuuang bagay na ito. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Saul matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kinagat ni Chloe at Sonny ang kanilang mga ngipin, at nagmamadaling humakbang. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan, Young Master Robbins. Kung sinabi ko bang magsalita ka? Agad na pinutol ni Saul ang dalawa bago pa man nila matapos ang kanilang pangungusap. Pagkatapos ay yumuko siya sa harap ni Harvey. I'm sorry, Sir York. I didn't teach my subordinate well enough. Ako ang may kasalanan nito. I'm very sorry. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin, mahinahon na sagot ni Harvey. Tungkol sa kung paano mo haharapin ito. Mayroon kang ganap na kontrol. Wala akong pagtutol. Kalmado si Harvey, na parang wala rito ang may kinalaman sa kanya. Iyon ay sinabi, ang kanyang tono ay sapat na upang magpadala ng malamig na panginginig sa lahat ng kanilang mga gulugod. Ang mga naghihintay na gumawa ng kasiyahan kay Harvey ay natatakot na ang kanilang mga eyeballs ay malapit ng mahulog. Pagkatapos ng lahat, para sa kanya na tunog ng pagkakalmado ay nangangahulugang siya ay labis na galit. Si Chloe at Sonny ay walang pagpipilian kundi magbayad ng isang mahusay na presyo dahil dito. Ipinakita ni Saul kay Harvey ang isang malabong ngiti bago tumuwid. Ang lamig na sumasalamin mula sa kanyang mga mata ay maaaring madama habang siya ay sumulyap sa likuran niya. Agad na nagyelo sina Chloe at Sonny, nais nilang lumuhod, ngunit ganap na nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga katawan. Tumatayo ka pa. Hindi pinalaki ni Saul ang kanyang tinig, at hindi rin niya ininsulto ang dalawa. Inihok niya ang kanyang daliri, na nagsinyas sa isang security guard na ibigay ang isang bakal na tubo. Pagkatapos, sinira niya mismo ang kanilang mga paa.
Pagkatapos nito, inikat niya ang kanyang mga palad sa buong mukha ng kanilang mga mukha nang walang tigil. Ang mga sampal ay ang tanging tunog na maaaring marinig sa buong lugar. Sampal. Nang sa wakas ay tapos na si Sol sa pagsampal sa dalawa, agad niya itong sinipa mula sa bangko at malamig na ngumisi. Sabihin sa lahat na hindi ko nanais na makita ang dalawang ito sa lungsod muli. Sinumang tumayo sa kanila ay tutol sa akin. Itapon ang mga ito sa labas ng bansa at hayaan silang mabuhay para sa kanilang sarili. Pagkaraan ng 10 minuto, ang negosasyon para sa pautang ni Mandy ay isang tagumpay, hindi lamang walang interes, ngunit hindi niya ginawa. Kailangang magpon ng anuman para sa mga pautang. Dahil maraming mga pamamaraan na dadaan, kailangan ni Mandy na harapin ang mga ito sa VIP room. Tulad ng para kay Harvey, inanyayahan siya sa tanggapan ni Sol. Si Lola ay naghihintay dito ng medyo mahabang. Sa lalong madaling panahon na nakita niya ang mukha ni Harvey, nagpakita siya ng magandang ngiti. Sir York. Mrs. Robbins, sagot ni Harvey na may light nod. Kailangan mo akong tulungan, Sir York. Si Sol ay yumuko ng magalang sa harap ni Harvey. Hindi siya mukhang mataas at malakas tulad ng nauna niya. Kailangan mong i-save kami. Ang pamilyang Robbins ay mayroon lamang isang solong linya ng mga inapo. Pinilit kami ng matatanda na maghiwalay sa amin dahil wala kaming anak sa pinakamahabang panahon. Ayokong mawala ang asawa ko. Napakahalaga niya sa akin. Mangyaring, tulungan mo kami. Matapos makita ang himala ni Harvey, nagpasya si Sol na ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya. Si Lola ay may isang pag-asa na ekspresyon tulad ng sinabi niya, kung aalagaan mo ito para sa amin, bibigyan ka namin ng anumang nais mo. Ininsulto ng dalawa si Harvey dati, at kinutya siya ng walang awa habang tinawag nila siyang isang conman. Gayunpaman, wala silang ginawa kundi humingi ng tulong kay Harvey sa sandaling ito. Ano ang isang mahiwagang bagay sa buhay? Sina Sol at Lola ay tila medyo awkward matapos na ilagay ang isang malakas na harapan dati. Ngunit kung ihahambing sa pag-asang magkaroon ng isang anak, wala sila gaanong pakialam sa kanilang pagmamataas. Sa katunayan, hindi nila mabibigkas ang isang solong salita ng reklamo kahit na nagpasya si Harvey na sampalan sila sa mukha. Humanga ako sa inyong pag-ibig, Mr. and Mrs. Robbins. Sa wakas sinabi ni Harvey, na nakangiti. Hindi mo na kailangang sabihin kahit ano pa. Tutulungan kita. Mabilis na naglabas ng panulat at papel si Harvey, at naglista. Mr. Robbins, sabihin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo na kunin ang mga bagay na ito para sa akin. Tatanggalin ko ang evil energy ni Mrs. Robbins ngayon din. Malapit na itong ganap na matapos. Magkakaanak ka na kapag natapos na ako. Natigilan si Sol nang basahin niya ang listahan ng mga bagay sa papel. Salamat. I'll get this immediately, sabi niya, na tumango. Kasabay nito, may paghanga sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Harvey. Nag-aalala siyang gagamitin ni Harvey ang pagkakataon na humingi ng higit pang mga katawa-tawang benepisyo, ngunit hindi niya akalain na papayag si Harvey na tumulong ng ganoon kadali. Si Sol ay nagsimulang pahalagahan si Harvey ng kaunti pa. Pagkatapos, inihanda ng pinagkakatiwalaang subordinate ni Sol ang listahan ng mga bagay. Isang mangkok ng dugo ng manok, ilang papel, at isang metal na balde para sunugin ang papel. Matapos makita ang mga gamit, natigilan si Lola. Then she asked instinctively, paano ako makakatulong, Sir York? Itinuro ni Harvey ang mesa. I need you to lie on the table and show me your stomach. Medyo awkward ang hiling ni Lola, pero tumango siya at ginawa pa rin. Hinubad niya ang jacket niya at dahan-daw ang itinaas ang kanyang mga damit pang ilalim, na inihayag ang kanyang mahusay na tinukoy na baywang habang siya ay nakahiga sa mesa. Sir York, ito po. Nagsimula si Sol, na natigilan sa nakita. Dahil sa miscarriage ni Mrs. Robbins, napuno ng evil energy ang tiyan niya. Sa tradisyonal na pagsasalita, ang iyong anak ay hindi payag na umalis sa katawan ni Mrs. Robbins dahil hindi pa ito nagre-reincarnate. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka na nagkaroon ng isa pang anak. And now,
I'm here to release that baby. Natigilan sina Sol at Lola. Pagkatapos, nagpahayag sila ng pasasalamat. Maraming salamat, Sir York. Nakuha si Lola, ngunit ang mag-asawa ay palaging itinuturing ang sanggol na iyon bilang kanilang unang anak. Napuno sila ng respeto matapos matuklasan na gustong palabasin ni Harvey ang sanggol sa halip na sirain ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na isinawsaw ang kanyang daliri sa dugo ng manok at hinayaan itong mahulog sa isang pirasong papel. Pagkatapos ay nag-swipe siya ng papel sa tiyan ni Lola. Nasunog ang papel sa hangin, at inihagis ito ni Harvey sa balde. Lubhang komportable ang pakiramdam ni Lola nang lumabas ang init mula sa kanyang tiyan. Patuloy na naglabas si Harvey ng mga piraso ng papel at kinaladkad ito sa bawat bahagi ng tiyan ni Lola. Kasabay nito, tahimik niyang ipinasok ang kaunting enerhiya sa katawan nito sa pamamagitan ng mga daliri nito. Napakainit, napakasarap sa pakiramdam, napaungol si Lola, at sobrang pula ng mukha. Hindi pinansin ni Harvey ang sagot at hinampas ang isa pang papel sa tiyan ni Lola. Pagkatapos ay itinapon niya ang papel sa hangin, kung saan muli itong nagliyab. Ang hindi kapani-paniwalang tanawin ay lubos na nakagulat kay Sol. Sa ngayon, wala nang duda sa kanyang isipan na si Harvey ang tunay na pakikitungo. Nang inag ang buong katawan ni Lola nang marating ni Harvey ang huling sampal, at namumuo ang pawi sa buong katawan niya. Tapos na. Inihagis ni Harvey ang huling papel sa balde, na natatanaw sa itim na usok na lumalabas. Inilabas na ang iyong unang anak. Mrs. Robbins, you should have some rest. Baka mabigyan ka pa nito ngayong gabi. Napakindat tuloy si Harvey nang makahulugan kay Sol ng ilang beses. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4215. Sinenyasan ni Harvey si Sol na lagyan ng kumot si Lola at saka sumunod dito palabas. Magalang na pinapasok ni Sol si Harvey sa katabing silid ng panauhin. Tapos na ba ang lahat, Sir York? Tanong niya, nakalaya na ba sa wakas ang anak namin? Napuno siya ng pananabik at pag-aalala sa parehong oras. Saglit na tinitigan ni Harvey si Sol, at pagkatapos mahinang tumawa. Naniniwala ka ba sa pamahiin, Mr. Robbins? Natigilan si Sol. Kung walang ganoon, ano iyon dati? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey. Remember what I said kaninang umaga. Ang kailangan ni Mrs. Robbins ay gamot sa isip. She's completely fine, but her heart has been stumped ever since she lost her child. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nasa estado ng maling pagbubuntis. Dahil dito, walang paraan para magkaanak kayong dalawa. Ngayon lang siya naniniwala ng gawang iyon na nakalaya na ang kanyang unang anak. I channeled my energy into her, treating the sicknesses that stopped her ever since she had a miscarriage. She's perfectly fine now. Kaya mong magkaanak ng walang anumang problema. Napangiti si Harvey. Of course, I explained everything to you because we're both civilized people. It's better if I tell you all this. Dahil babae si Mrs. Robbins, natatakot ako na baka ito ang maging sikreto natin. Hindi pa huli ang lahat kung sasabihin mo sa kanya pagkatapos niyang magkaroon ng anak. Napuno ng pasasalamat si Sol matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nakakahanga ka talaga, Sir York. Itatago lang ito ng ibang tao at ipagmamalaki ang kanilang lakas para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngunit sinabi mo sa akin ang lahat sa sandaling magkaroon ka ng pagkakataon. Natutuwa ako. Other things aside, from now on, I'll treat you like my own brother. Just say the word if you get into any trouble. I'll do everything I can to help. Ngumiti si Harvey, hindi niya akalain na magiging ganito kadali si Sol. Sure, just call me by my name, you don't have to keep calling me Sir York. Dahil mas bata ako sa'yo, tatawagin na lang kita bilang kapatid ko. Napuno ng paghanga si Sol matapos marinig ang mapagpasyang tono ni Harvey. Oo naman, salamat dito, Harvey. Stay here for the time being.
I'll have to buy you a big meal at the Golden Sands Hotel this afternoon. Tawagan mo na rin ang mga kapatid mo. Magiging masaya tayo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kung walang magdudulot ng gulo sa iyo at sa pamilya mo. Sa ibang pagkakataon, Sol. Nakangiting pagtanggi ni Harvey. Kung tutusin, may mga bagay na hindi niya maipaliwanag kay Mandy. You need to stay with Mrs. Robbins for the time being. That's the most important thing right now. Maglalasing ako sa inyo kapag may magandang balita mula sa inyong dalawa. Of course. I feel a lot more confident after hearing that. Sabi ni Sol, na tuwang-tuwa. Sisiguraduhin kung matatapos ang trabaho at ililibre kita ng pagkain bukas. Tama, kailangan mong pirmahan ito. Papaalisin na sana ni Sol Robbins si Harvey York bago niya naalala ang isang bagay. Mabilis niyang kinuha ang isang folder bago sabihin kay Harvey na pumirma sa papel. Casual na sumulyap si Harvey. Ano ito? Maliit na regalo lang. Dapat mong kunin. Matapos pirmahan ang papel at tatoka ng thumbprint ni Harvey, ipinalakpak ni Sol ang kanyang mga kamay ng may kasiyahan. Si Harvey ay naiwang walang imik. Ano ito, Sol? Ngumiti si Sol. Pagkatapos kong pakasalan ang aking asawa, nagsimula kaming magkasamang nagnegosyo sa tinatawag na Golden Estate, pangunahing nakatuon ito sa negosyo ng real estate ng lungsod. Dahil malapit na siyang mag-focus sa pagkakaroon ng baby namin, kailangang i-hold ang negosyo. Kung ibebenta namin ang negosyo o hahayaan ng ibang tao na kontrolin ito, tiyak na hindi siya matutuwa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isinasaalang-alang para maging dote niya. Iyon ay sinabi, sigurado akong magiging maayos siya sa pagkakaroon mo ng mga shares nito. Mula ngayon, ikaw na ang may-ari ng Golden Estate na may 70% ng shares ng kumpanya. At ang natitira pang 10% ay para sa aming anak. Ang kumpanya ay hindi malaki. Mayroon lamang itong halos 100 empleyado. Nagsisimula pa lang kami sa paghahanda sa pagpapalawak ng ilang lupain. Kailangan mong pagsikapan ito, Harvey. Sabihin ang salita kung makakita ka ng anumang lupain na gusto mo o kailangan mo ng karagdagang pondo. Ako ay sisiguraduhing ibigay sa iyo ang pinakamahusay na interes na maiaalok ko. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong isantabi ang mga personal na bagay. Si Sol ay nagpapakita ng isang nasisiyahang ekspresyon. Hindi alam ni Harvey ang sasabihin. Tulad ng inaasahan para sa mga mayayamang tao na ito ay mapagpas siya. Ibinigay lang ni Sol ang kanyang kumpanya ng walang babala. I guess this is my first business here for the time being. Si Lillian Yates ay malamang na magsisimulang umubo ng dugo kapag narinig niya ang tungkol dito. Harvey heaved a sigh. Alam niya na sina Sol at Lola Hoffman ay nagbigay ng kumpanya dahil sa kabaitan ng kanilang mga puso. Kung hindi niya tinanggap ang regalo, malamang na maapektuhan si Lola dahil sa pag-aalala sa kumpanya. Maya-maya pa, atubiling tinanggap ni Harvey ang regalo. Nangangahulugan ito na mas lumalim ang ugnayan ng magkabilang panig. Takip silim na nang ang lahat ng mga pamamaraan ay ginawa. Bumalik na si Mandy Zimmer sa kumpanya ng kanyang pamilya. Nag-alok siyang ihatid si Harvey pauwi. Ang Zimmer Enterprise ay isang maikling distansya lamang mula sa Golden Sands Bank, kung tutusin. Hindi mapakali si Harvey na kumuha ng taxi ng mag-isa. Mabilis siyang sumakay ng electric scooter patungo sa pasukan ng kumpanya. Nang may lock ang scooter, nakita niya si Mandy na naglalakad palabas ng gusali kasama ang kanyang sekretarya na si Maya Lee. Maya-maya ay umiwas ng tingin pagkatapos makita ang mukha ni Harvey. Natural, kinilala niya ito bilang ex-live-in na asawa ni Mandy. Tinatawag ni Lillian si Harvey ang lalaking nagmakaawa na pakasalan muli si Mandy. Ang mga matagumpay na kababaihan ay hindi kailanman titingin sa isang lalaking tulad nito. Hindi lang ganoon ang tingin ni Maya sa sarili, isa rin siyang maganda at inosenteng babae na maraming humahabol. Kaya naman panay ang tingin niya kay Harvey sa mga sandaling ito. Ilang sulyap naman si Harvey kay Maya. Iniisip niya kung sino man sa pamilya Lee ang mabubuting tao pagkatapos ng paulit-ulit na pagkontra sa kanilang lahat. Ang mga kinikilos ni Harvey ay lubos na ikinainis ni Maya.
Dinala ni Mandy Zimmer si Maya Lee sa Porsche, pagkatapos ay kumaway kay Harvey York para makasakay sa passenger seat. Pagkatapos, tinapakan niya ang pedal bago nagsalita. Hindi ako nagtanong dahil nag-aalala ako tungkol sa mga pautang, pagbabayad ng sweldo, at produksyon ng kumpanya. Pero sasabihin mo ba sa akin ang nangyari kanina? Ngumiti lang si Harvey. Ang ano naman? Ikaw at si Saul Robbins. Sinulyapan ni Mandy si Harvey na may pagtataka. Naunawaan niya ng buo na kilala ni Harvey si Saul. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matagumpay na tao. Ngunit hindi niya maisip kung bakit ganoon kalaki ang paggalang ni Saul kay Harvey. Hindi lamang niya sinibak ang dalawa sa mga nakatataas sa bangko, ngunit pinahiram din niya si Mandy ng $300 milyong na halaga ng mga pautang. Kararating lang ni Harvey sa Golden Sands ng ilang araw. Si Saul ay kabilang sa isa sa mga nakatagong pamilya. Bakit siya magalang sa isang tagalabas tulad ni Harvey? Ito ay nakakalito lamang. Matapos marinig ang sinabi ni Mandy, si Maya ay natigilan siya bago siya tumikim ng tahimik. Naniniwala siyang nagpapakabait lang si Saul kay Harvey alang-alang sa ganda ni Mandy. Ngunit naisip ni Harvey na siya ang kahanga-hanga. Anong biro? Inaasahan na ni Harvey ang gustong itanong ni Mandy. Humingi sa akin ng pabor si Saul. Ano iyon? Mahalaga ba ito? Si Mandy ay labis na mausisa. Ordinary favors wouldn't make him fire to both the deputy manager and the vice president of the bank like this. Natigilan si Maya. Natural na hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan si Harvey. Ngunit hindi nagtagal, nakumbinsi siya ng kanyang pagsusuri, ni hindi alam ng live-in na asawa na siya ay nililigawan. Huwag mo akong subukang linlangin. Paano mo nakuha ang paggalang ni Saul ng mabilis? Napuno ng kalituhan ang tingin ni Mandy. Sila ay talagang kahanga-hangang mga tao. Si Saul ang prinsipe ng pamilya Robbins, isa sa Golden Sands Hermit families. Si Lola Hoffman ang ginang ng Hoffman family, isa sa nangungunang 10 pamilya mula sa Holcomb. Sila ay hindi kapani-paniwalang mapagmataas na mga tao. Hindi man lang sila tumitingin sa mga ordinaryong tao. I dealt with Lola's mental issue. They're expressing their gratitude because of this mental issue. Dahil hindi binanggit ni Harvey ang mga karagdagang detalye, napagtanto ni Mandy na maaaring ito ay si Saul at personal na problema ni Lola. Matapos maalala ang mga alingaw-ngaw na lumulutang sa paligid, si Mandy ay napuno ng pagkabigla. Kakayanin pa nga ni Harvey ang mga ganyang problema. Sa sandaling pinag-iisipan ni Mandy ang sitwasyon, si Harvey ay nagsalita pagkatapos ng sandaling katahimikan. Nakalimutan kong itanong, mayroon kang $70 milyong na utang na dapat bayaran sa susunod na buwan, tama? Kailangan mo ba ang tulong ko para dyan? Bago pa man magsalita si Mandy, humagalpak na ng tawa si Maya habang nakaupo sa backseat. Sino ka sa tingin mo? Live-in-law ka lang. Wala ka namang pera, kahit kami. Forget just how capable CEO Zimmer is, a man like you has no right even to say something like that. Si Maya ay walang humpay na ininsulto si Harvey ng palihim. Nawala ang ngiti ni Mandy. Medyo nakakainis, pero kaya ko pa naman, sabi niya sa madilim na tono. Sa totoo lang, maraming problema maliban sa pondo ng ika-9 na sangay. Kahit na sa mga kakayahan ni Mandy, halos hindi niya kayang hawakan ang lahat dahil ang mga problemang iyon ay patuloy na nangunguna sa kanilang sarili sa iba. Sabi nga, hindi niya hahayaan ang pride niya na laging umasa kay Harvey. Napapikit si Harvey York kay Mandy Zimmer. Sigurado ka bang kakayanin mo? Tumango si Mandy. Oo, kahit hindi niya kaya, ayaw niyang tumulong si Harvey para patunayan ang kanyang lakas. Alright, that's good to know. Natural, alam ni Harvey kung gaano katigas ang ulo ni Mandy. Ngunit huwag pilitin ang iyong sarili kung ito ay masyadong mahirap. Just say the word, and I'll deal with it. Si Maya Lee ay nagpakita ng mapang-asar na ekspresyon matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Di lang malalaki magsalita, mahilig din siyang magpakitang gilas. Vroom! Nang ang Porsche ay nasa kalsada na tumatakbo, may ilang van na walang mga plaka ang lumitaw ng wala saan.
May ilang van din ang nagpakita mula sa likuran, na tuluyang nagpahinto kay Harvey at sa iba pa sa kanilang truck. Bakas sa mukha ni Mandy at Maya ang mabagsik na ekspresyon. Hindi nila alam ang nangyayari. Clack! Bumukas ang mga pinto ng van bago lumabas ang isang dosenang manlalaban na may hawak na mga bakal na tubo at baseball bat. Nakita rin sina Chloe Anderson at Sonny Lee na may dalang tubo. This bastard! Naisip agad ni Mandy kung ano ang nangyayari matapos makita ang dalawa. Siyempre gagawin nila ang isang bagay na ganito. Parang walang pakialam si Harvey. Sa puntong ito, marami na siyang pinagdaanan. Agad namang nanginig si Maya, it was her first time seeing such a sight. Anong gagawin natin ngayon, CEO Zimmer? Nanginginig na tanong niya. Tumawag ka ng mga pulis. Kalmado si Mandy. I'll stall them. Kahit na, kabilang ako sa pamilya Jean. Malalagay sila sa matinding gulo kung hahawakan pa nila ako. They wouldn't dare. You also stay inside, Harvey. Magdudulot ka ng mas malaking sigalot kung lalabas ka. Natural, alam ni Mandy na sina Chloe at Sonny ang talagang habol ay si Harvey. Maya nodded with a pale face. She hurriedly take her phone but soon realized na walang signal. Si Maya ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. She was on the verge of tears when she imagined her being taken na bentahe ang mga gangster. You don't have to go, Mandy. Tinapik ni Harvey ang balingkinitang binti ni Mandy bago ngumiti ng mahina. Lalapit sila sa akin. Ako na ang bahala dito. Ikaw, with what? Maya instinctively screamed at Harvey after thought she got into this trouble because of Harvey. Tigilan mo na ang gulo. Makinig ka kay CEO Zimmer, kung hindi, bababa tayong lahat. Yung masama na para magpakitang gilas siya ng ganito. At gayon pa man ay ginagawa niya ito sa isang napakahalagang sandali. Mamamatay tayo dahil dito. It's fine, I can deal with a bunch of na mga walang kwentang karumihan. Napakurap-kurap si Harvey. Nagpakita siya ng nakakatawang ngisi nang makakita siya ng mga pamilyar na mukha sa karamihan. Haharapin mo sila, kumukulo si Maya sa galit. Sino ka sa tingin mo? Enough of this. Bumalik ka agad sa loob. Bam! Noon bumaba ng sasakyan si Harvey at isinara ang pinto ng sasakyan. This is ridiculous, CEO Zimmer. How is he so cocky? Maya stomped her feet. She thought that Harvey will drag her down with him. Kung tutusin, hindi kakayanin ng isang ordinaryong live-in-in-law ang isang taong makakalap ng ganitong karaming gangster. Naniniwala siya na may death wish si Harvey sa paglabas man lang. Harvey, hindi man lang nag-isip kahit isang segundo si Mandy Zimmer. Pagkaraang makitang lumabas si Harvey York, hindi siya nag-iingat na sumunod sa likuran niya. Walang choice si Maya Lee kundi kunin ang phone niya at sundan silang dalawa sa labas. What the hell? Hinihila ako pababa dito. Nagpapadyak si Maya sa galit. Nakatayo na si Harvey sa harap ni na Chloe Anderson at Sonny Lee ng mga sandaling iyon. Hinawakan ni Sonny ang kanyang tungkod na may paghihiganti. Ang liit ng mundo, anak. Hindi ko ini-expect na magkikita ulit tayo ng ganito kaaga. Hindi mapakali si Harvey na kumatok sa paligid. Pareho kayong gustong mamatay o ano? Mamatay. Bakas sa mukha ni Sonny ang galit na galit. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan. Sa tingin mo ba madali akong samantalahin kapag mabait ako? Ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Makikita mo kung gaano ako kalakas. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Chloe habang nakatingin ng masama kay Harvey. How dare you get me fired and my legs broken? Babayaran kita ng 10 beses. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Pagkatapos, napatingin si Chloe kay Mandy. Tumayo si Mandy para magsalita, pero mabilis siyang pinigilan ni Maya para pigilan siya sa pag-provoke kina Chloe at Sonny, na sa sandaling ito ay malinaw na nawala sa kanilang isip. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang mga numero upang kumilos sa ganitong paraan. Batay lamang doon, malinaw na kung sino ang magdurusa. Ngumiti lang si Harvey ng mahinahon. Kahit gaano ka kalakas, walang kwenta laban sa akin.
Kaya kung sampalan kayo kahit anong gusto ko. Sampalan kami. Malamig na tumawa si Chloe. Subukan mo kami. Tingnan natin kung gaano ka kawalang takot. Sumunod, sinadya ni Chloe na lumapit kay Harvey. Sampal. Humakbang pasulong si Harvey bago itinapat ang palad sa mukha ni Chloe. Natahimik ang lahat. Walang nag-iisip na magiging matapang si Harvey para sampalan siya sa mukha. Ano? Laking gulat ni Sonny at ng iba pa nang mapatitig sila kay Harvey. Bumagsak si Chloe sa lupa habang lubos na nakatulala. Ni hindi niya maramdaman ang sakit sa kanyang mukha ng mga oras na iyon. Ang lalaking ito ay dapat may death wish o kung ano. Pumasok sa isip ni Maya ang ideyang iyon. Kumukulo na siya sa galit hanggang sa sumasakit ang dibdib niya. Paanong hindi alam ng bastard na ito na dapat siyang humihingi ng awa ngayon? Pag pinagpatuloy niya ta, hihilahin din kami ni Mandy pababa. Makikinabang lang siya kung may mangyari man na malayong mali. Pinapahamak niya tayong lahat. Paulit-ulit na isinisigaw ni Maya ang mga isiping iyon sa kanyang isipan. Handa siyang magmakaawa para kay Sonny na pagpapatawad para sa kapakanan ng kanyang pagiging nasa parehong linya ng pinagmulan 500 taon na ang nakalilipas. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari kay Mandy sa sandaling iyon. How dare you? Tinakpan ni Chloe ang mukha niya habang nakasalampak siya sa lupa. How dare you hit me? Humakbang muli si Harvey at ibinaba ang palad. Sampal. Walang oras na mag-react si Chloe. Muli siyang sinampal sa mukha. Oh! Napasigaw si Chloe sa sakit bago natisod sa mga bisig ni Sonny. Labis na nagalit si Sonny nang makita niyang pinapahiya ng ganito ang mahal niya. Kabanata 4220. Natigilan sina Mandy Zimmer at Maya Lee. Ligtas na sabihin na ang mga aksyon ni Harvey York ay labis na nangingibabaw, kahit na sa kanilang mga pamantayan. Sa puntong ito, wala nang anumang paraan upang bumalik. Kumukulo sa galit si Chloe Anderson habang tinatakpan ang mukha. How dare you keep disrespected me like this? Ililibing kita ng 6 na talampakan sa ilalim. Patayin mo siya, Sonny. Patayin mo siya agad. Patuloy na itinuro ni Chloe ang mukha ni Harvey. Gusto niyang masira siya ng husto. Nalampasan mo na ang linya, bastard ka. Bulalas ni Sonny Lee sabay turo kay Harvey. Pumunta ka. Baliin ang bawat isa sa kanyang mga paa. 100 gangster ang sumugod. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Harvey bago sumulong. Sunod-sunod na sampal ang maririnig bago nakitang paralisado sa lupa ang mga gangster. Nagbago ang ekspresyon ni Sonny at Chloe. Hindi nila akalain na ang isang walang kwentang karumihan na tulad ni Harvey ay kayang kunin ang lahat na may lamang sa kanyang mga sampal. Nanginginig sa takot si Sonny nang makitang dahan-daang humapbang si Harvey. Huwag kang lalapit. Swoosh! Agad na sumulpot si Harvey sa harapan ni Sonny bago humawak sa leeg nito. Pagkatapos, hinampas ni Harvey ang ulo ni Sonny sa windshield ng isang van. Oh! Napaungol si Sonny sa sakit. Ito ay isang miserableng tanawin. Naghihiganti ka ba? How dare you? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Harvey. Hindi lamang hindi mo pinahalagahan ang iyong buhay, ngunit pumunta ka rin dito para sa problema. May death wish ka ba o ano? Sino? Sino ka? Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Sonny nang hindi makapaniwalang tumitig kay Harvey. Napakalakas ng lalaking nasa harapan niya kaya nakakakilabot. Hindi siya makapaniwala na ordinaryong live-in-in-law lang si Harvey. Alam niyang hindi magiging ganito katakot si Harvey kung ganoon talaga. Natarante si Chloe nang makita ang tanawin. Mabilis siyang nag-text sa phone niya maya-maya. Hindi mahalaga kung sino ako. Tandaan mo lang na wala kang karapatan na suwayin ako. Kung susubukan mo man lang gawin ang isang daliri sa akin o sa aking babae, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pagkatapos, humakbang si Harvey patungo kay Chloe bago siya pinalipad ng isang sipa. Sapat na ang sigaw ng sakit ni Chloe para mapatakip si Maya sa kanyang bibig, na nagtataka. Vroom! Sa sandaling ito, dumating ang ilang van. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan bago tumambad ang 12 ng mabangis na lalaki na nakasuot.
Sa paghusga sa kanilang aura lamang, malinaw na sila ay mga propesyonal. Bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng mabangis na tingin. Ito ay talagang isang nakakatakot na tanawin. Tapos ka na, anak. Agad na nagningning ang mga mata ni Sonny matapos makita ang mga propesyonal. Ordinaryong gangster lang ang mga binugbog mo. Wala sila. Now that Mr. Seban's here, you're dead for sure. Siya ay isang makapangyarihang tao. Ililibing ka niya sa ilalim ng mapa hamak na bukid kapag tapos na siya sa iyo. Walang makakapansin sa iyong libingan pagkatapos ng 20 taon. Tuwang-tuwa si Sonny. Tinakpan ni Chloe ang kanyang mukha nang sumigaw siya, tapos ka na. Nagbago ang ekspresyon ni Maya. Mr. Saban, para siyang makapangyarihang tao. Tapos na ba si Harvey sa wakas?